Hey, what's up sa inyo mga kwento? So, kumusta? So ngayon, gagawa po tayo ng reaction video. Dahil sa Pilipinas ako at naaktuhan ko kung gaano na kamahal ang bilihin dito sa Pilipinas, gagawa po tayo ng isang reaction video patungkol kay Madam Suya Family. Ang kanyang comment ay, Pilipinas na lang ako, 33K ang kada buwan, bukod pa yung sideline ko sa pagtataksi at bukod doon kasama ko pa ang pamilya ko. So, yung ang kanyang comment. So ngayon, kung kayo po ay kumikita ng 30,000 pataas, 30K pataas ha, 30K pataas, tapos meron pa kayong ibang sideline dyan, iba pa kayong pinagkakakitaan dyan, so dito na lang po kayo sa Pilipinas. Kasama nyo pa ang pamilya nyo, kasama nyo pang mahal sa buhay. Wala pa kayong mamimiss na kung anumang event, birthday, binyag, celebration, kung anumang event na ginaganap ng inyong mga pamilya. Kung kayo po ay kumikita ng 30,000 pataas, dito na lang po kayo. Ha? Hindi po lahat na nagja-Japan ay nasiswertahan po nila yung mga company na pupuntahan nila. Hindi po lahat na nagja-Japan ay maganda at maginhawa yung kanilang napupuntahan na trabaho. Hindi po lahat ng Japan ay nakakapag-ipon. Hindi po lahat na nagja-Japan ay pag uwi ng Pilipinas ay masaya o nakangiting umuwi galing ng Japan at pauwi sa kanyang mga pamilya. Kasi po sa Japan mga kwento, no, kung halimbawa kayo po ay aalis ngayong 2025 papuntang Japan at kayo po ay trainee visa lang, trainee visa kasi ang pathway natin para makapunta sa Japan at makapagtrabaho ng 3 hanggang 5 taon. So after nun, pwede pa tayong bumalik kung gusto pa natin. So, kailangan natin tumungtong sa pagiging trainee visa. Ngayon, ang trainee visa, mga kwento, hindi po tayo nalilibel sa mga pasahod ng Nikijin. Yung mga Pilipinong may lahing Hapon na nandun na sa Japan, nandun na naninirahan. So, iba po yung rate nila. Mas mataas po ang dihamak ang rate ng mga Pilipinong may lahing Hapon na naninirahan ngayon sa Japan. So, ang rate po natin ay mas mababang dihamak kaysa po sa mga taong nakatira na mismo sa Japan. Ngayon, kung yun po yung narinig ng mga kapitbahay mo, tropa mo, miyembro ng pamilya mo na ganong kalaki yung sinasahod ng mga nagtatrabaho sa Japan, siguro sila po yung mga Nikijin, sila po yung mga may lahing Hapon, sila po yung matatagal na sa Japan na marunong na at alam nila yung kalakaran pagdating sa mga pasahod na ganyan, alam nila kung saan sila mag-a-apply kung sila po ay mga Nikijin. Ngayon, kung nakakarinig po na ganong kalaki yung sinasahod nila, 100,000 o 120,000. Kung ganun po yung narinig nila mga kapitbahay nyo, kaibigan ninyo, na ganun kalaki yung sinasahod, so wag nyo po ipapahali sa mga trainee visa or SSW dahil kami po mga SSW o trainee visa ay talagang mababa po yung per hour namin sa Japan. Ngayon, ako po ay 4 na taon sa Japan, ang per hour ko po doon ay 1,200 yen. Ang 1,200 yen na sinasahod ko kada oras, kung ipapalit ko sa Pilipinas yun, ay nasa 500 pesos. Yung 500 pesos na yung mga kwento, hindi pa po malinis yun. Marami po ikakaltas doon. Kasi kung yun ay 500 pesos ko, tapos malinis na yun, wala ikakaltas, ay malaki yung sahudin ko, 120,000 to 150,000 kada isang buwan, kayang-kaya ko pong sahudin yun. Pero, yung nga po, marami pa pong ikakaltas na bayarin o taxes na ikakaltas sa ating mga, kada per hour o kada daily or monthly or weekly, marami ikakaltas dyan. So, yung mga akala nila, yung mga nakakarinig dyan na gano'n nakalaki sinasahod natin, siguro yung mga narinig nila, sila yung mga Nikijin. Yung mga Nikijin talaga medyo malaki yung sahod ng mga yan. Lalo kung mga skilled yan na matagal na sa mga company, tapos maririnig nila na gano'n kalaki, tapos ikaw naman na kapitbahay nila o kamag-anak nila o member ng pamilya, siguro i-expect din nila na ganun na rin yung sasahodin mo pagdating pag nagpunta ka ng Japan. So maling-mali po yung mga ganong haka-haka o mga balita na akala nila. Lalong-lalo na po yung mga Pilipino doon na halos dekada na, nasa isa o 2, 3 dekada na. Talaga yan pong mga kwento talaga. Kung tatalungin nyo yung mga sahod na yan, lalo po skill po talaga yung mga yan, ay malaki po talaga yung nagiging sahod nila. Yung nga lang, tayo po ay isang trainee visa lang at isang SSW lang. So ngayon, ang tanong, so magkano ba talaga ang kaya nyong kitain? Ito lang, magkano ba talaga ang kaya nyong kitain kada buwan dito sa Japan? Kung kayo po ay isang trainee visa na papasok sa Japan, kung kayo po ay lilinis ng 12, yan po talaga ang kadalasan na nililinis na isang trainee visa, 12 o 13 na lapad. So magkano yung 12 o 13 na lapad? Nasa 45,000. Yan, nasa 45,000. Yan na po yung malinis yung kikitain. Ibubulsa nyo na po yan. Yung 45,000 na yan, wala pa kayong overtime, walang Lunes hanggang Biyernes lang ang trabaho ninyo, 8 hours, wala kayong net differential.
walang Sabado. Yan po yung pwede nyo kitain, 12 or 13 na lapad. Ngayon, yung 12 or 13 na lapad, siyempre kailangan din natin ng allowance. So, ang kailangan mo ng allowance siguro sa tatlong lapad or 4 na lapad kung medyo mabisyo ka. So, kasyang-kasya na yung 4 na lapad. So, ang matitira na nasa 8 o 9 na lapad. So, sa Philippine money, nasa 28,000 to 30,000. Yun po yung pwede nyo ipadala sa inyong mga pamilya na buo. Ngayon, kung ikaw ay napunta lang Japan at malaki ang utang mo at nag-i-interest ka sa utang mo, kagaya ng ibang kasamahan ko na nakautang ng 150, ng 200, tapos ang interest nila kada buwan ay halos 10,000 pesos. So, paano pa? Di ba? Paano pa yung bayaran ng interest, yung principal, at yung allowance ng iyong mag-ina? So, yun po yung nakikita kong disadvantage kapag wala tayong overtime, walang night differential, walang Sabado pagdating mo ng Japan. Kasi nga, in-expect nga natin, di ba, ganun kalaki din sa kapitbahay natin yung sasahudin natin pag tayo ay nakapunta ng Japan, Kasi ang sahod niya is 130, baka tayo nasa 100,000. So, yun ang in-expect ng ibang mga pamilya natin na ganun kalaki yung kikitain natin pag tayo napunta ng Japan. Kaya yung iba, napapaisip, nakakagaya ni Ma'am Suya, sabi niya, Pilipinas na lang daw siya, at least kumikita pa siya ng 30,000 kada buwan. Kasi nga po mga kwento, hindi po lahat talaga ng Japan ay nasiswertehan. Lalo pag kayo ay naka-chamba ng mga company na walang overtime, meron kayong undertime, meron kayong sinasabi na no work, no pay. Siguro kikita kayo sa 8 lapad o hanggang 10 lapad kada buwan. Kapag ganun ang nangyayari sa inyo hanggang matapos ang kontrata ninyo, baka matapos yung kontrata ninyo na 3 taon, yung 200,000 utang ninyo ay hindi nyo pa mabayaran. Yan po ang katotohanan. Transparent lang po tayo. Ayaw kong magbigay ng parang panghinaan ng loob yung mga nag-apply papunta sa Japan. Ngayon, bago kayo mag-apply papunta sa Japan, maging wise po kayo sa paggamit ng pera. Huwag po kayo uutang ng ganong kalaki dahil hindi nyo alam yung mapupuntahan ninyong company or department kung may OT o maganda o maayos. Kasi may mga company po talaga sa Japan na napakahirap ng trabaho, as in walang overtime, nag-undertime pa talaga. Ang sinasahod lang po nila ay 8 lapad hanggang 10 lapad. Totoo po ito sinasabi ko, hindi po ako nananakot o hindi ko po ginagawa itong video ito para papanghinaan ng loob yung mga nag-a-apply. Gusto ko lang din sila maging handa. Gusto ko lang din kayo maging handa sa pag-apply nyo papuntang Japan. Huwag kayo masyadong mag-expect. Huwag kayo masyadong mag-aasam na, syempre, ganun yung senpai namin ang sinasahod. Kung yung senpai nyo ay maganda yung department na napunta, nag-overtime, hindi po lahat ng department sa isang company ay nag-overtime. Meron po yung talagang sulumama o steady lang na 8 hours lang araw-araw hanggang matapos yung kontrata. Meron po talagang ganun. Meron naman po talagang company na nag-undertime o yung halimbawa papasok ko ng Lunes, Merkules at Biyernes, yun lang po yung bayad. Yung Martes at Huwebes, yun po yung hindi po bayad. Yun po yung tatawag naming no work, no pay. Ngayon, pag may undertime pa, malasin ka pa talaga, ang tinrabaho mo lang sa loob ng isang araw ay 6 hours o 5 hours o 6 hours, yun lang po yung babayaran. Yun lang po talagang babayaran ng mga company. May ganun po talagang company. Kapag halimbawa na tiyamba nyo ganung company, ay siya po, maging wise na lang po kayo, mag-isip na lang po kayo paano talaga makaka-survive pagka ganun po yung napuntahan yung company sa Japan. Kasi, kagaya sinasabi ko, hindi po lahat ng nakakapunta ng Japan at ng mga company ay magaganda. Yung mga nakapagpatay ng bahay dyan, nakapagpundar dyan, siguro sila yung mga company na maganda na puntahan, may mga bonuses, may mga overtime, may night differential, may Sabado, may mga kung ano-anong binibigay ng company. Siguro sila yung nakaswerte sa company gano'n, nakaganda ang napuntahan nila. Pero yung mga company, kagaya ng mga construction worker, yung mga gemba, yung mga naggigiba ng bahay, yung mga kadalasan po sa mga kwento talagang nasa minimum monthly wage lang po sila, nasa 12 or 13. Ganun po talaga sinasahod nila. Ngayon, sasabay pa ngayon yung pagkababa ng palitan. Isa po yan sa mga iniiyak ng mga OFW na trainee visa, SSW at Nikkei Jin na nagtatrabaho ngayon sa Japan. Yung pong baba ng palitan ngayon ng yen to peso, yan po ang number 1 na dahilan. Yan po yung number 1 ko nakikita kung bakit marami nagko-comment na uuwi na lang Japan, ganyan. Yan lang po yung talaga nakikita kong dahilan kung bakit nila nasasabi na magpipilipinas na lang ako kaysa sa Japan. So yun po, kaya kayo pong mga nag-a-apply at kayo pong mga kayo mga nag-aakala na ganun na kalaki yung sinasahod ng mga trainee visa, kamag-anak ninyo, kapatid nyo, o sino mga tropa ninyo na nagtatrabaho sa Japan, wag
huwag niyo pong pag-iisipan na ganun kalaki ang sinasahod ng nagtatrabaho ngayon nasa Japan, lalo pagka kayo ay trainee visa lang, na SSW lang, at na talagang nasabi ko na medyo talaga bababa na po ngayon ang palitan ng yen to peso, ha? So kung kayo po, kagaya sinabi ko, kung kayo po ay kumikita dito sa Pilipinas ng 30,000 pataas at meron pa kayong sideline dyan, dito na lang po kayo sa Pilipinas, wala pa kayong babayarang interest, kasama niyo pa ang pamilya niyo, lahat ng okasyon, hindi niyo pa mamimiss. Paglaki ng mga anak ninyo, kasama niyo pa sila. Pero kung kayo po ay kumikita lang naman ng 12 o 15 na 10 to 15,000, at 3 anak nyo, 4 na anak ninyo, may chance po kayo makapunta ng Japan, try nyo rin din po magpunta ng Japan. Kasi kahit pa paano, pag nasa Japan tayo, yung 15 o 20,000 ay kayang-kaya naman po natin malampasan yung madoble yung pagka tayo sa Japan ay may bigay natin sa pamilya natin. Yun ang pong kagandahan. Pero kung kayo, kagaya nga, kung kayo po ay 30,000 pataas ang kinikita, dito na lang po kayo. Ha? Yun na lang po pwede ko masabi sa mga nagja-Japan at nagbabalak mag-Japan. So, wag po tayo masyadong mag-expect na ganong kalaki ang sasahodin natin pag kayo ay papunta sa Japan. Kung kayo man ay carpenters, food processing, laundry, scaffolding, farmers, nurse, ano mang kategory na pinasok nyo, papasukin nyo sa Japan bilang isang trainee visa, hindi po kami nagkakalayo-layo ng mga pasahod ng mga yan. Ha? Hindi po kami nagkakalayo. Nasa 12 o 13 ang malinis namin sinasahod. Yan po ang katotohanan ng isang OFW o trainee visa o SSW na nagtatrabaho sa Japan. Ha? So yun lamang po. Gusto ko lang magbigay ng konting paliwanag kay Ma'am Suya Vlog at gusto ko lang talaga magbigay ng reaction video para natin makarating at makabasa o makarinig, makaalam ng mga nag-a-apply at mga kamag-anak natin na akala nila pagkalaki-laki na ng mga sinasahod ng mga OFW na nagtatrabaho sa Japan. So paano? Hanggang sa muli. Salamat.